Naglabas ng sensasyonal na pahayag ang mga opisyal ng Israel at Estados Unidos habang ngayong araw ay tuluyang umabot sa deadlock ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Lumabas na ipinadala ng Israel sa United Arab Emirates ang Iron Dome Air Defense System at maging ang kanilang mga sundalo sa gitna ng digmaan laban sa Iran na siyang kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng ganitong uri ng kooperasyon at paglipat ng air defense system ng Israel sa isang bansang Arabo. Pagkatapos nito, mas naging malapit ang pagtutulungan ng Israel at United Arab Emirates sa militar at politika. Kasabay nito, kahit nakamakailan lang ay inihayag ni Trump ang pagpapalawig ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon ng 3 linggo pa, na yung araw ay inatake ng Israel Defense Forces ang mga pasilidad militar ng grupong Hezbollah sa Timog Lebanon. Ayon sa IDF Press Service, tinamaan nilang mga pasilidad ay gamit ng Hezbollah sa paghahanda ng pag-atake laban sa mga sundalong Israeli at Israel. Samantala, agad bumalik sa Pakistan ang ministro ng panlabas na ugnayan ng Iran para sa panibagong negosasyon. Ngunit hindi nagpapadala ng tao si Trump sa mga pag-uusap na ito. Ako si Alex A. Pechi, sama-sama nating pag-usapan ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe tayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News, ang link ay nasa description. Agad naming ipopost ang balita kapag may bagong impormasyon. Mukhang tapos na ang negosasyon tungkol sa Iran. Nabigo ang pag-uusap ng US at Iran. Umalis ang Iranian Foreign Minister mula Pakistan na walang nakuha at kinansela ni Trump ang pagbisita ng kanyang mga negosyador. Malinaw na sinabi ng Tehran na walang negosasyon habang hindi inaalis ng Estados Unidos ang blockade na ayaw namang alisin ni Trump. Ito ay sitwasyong wala ng usad kung saan ang pinakamalaking ekonomiya at isa sa pangunahing bansang tagagawa ng langis ay nagkakaroon ng alitan na nagdulot na ng pagtaas ng presyo ng enerhiya sa pinakamataas na antas sa loob ng maraming taon, nagpapalala ng implasyon at nagpapasama sa mga inaasahan para sa pandaigdigang paglago ng ekonomiya. Pero sa buong sitwasyong ito, ang Israel ay kumikilos ng maagap. Ang hukbong sandatahan ng Israel ay umatake sa mga pasilidad militar ng grupong Hezbollah ng Lebanon sa timog ng Lebanon. Ayon sa IDF Press Service, ginamit na Hezbollah ang mga tinamaan na pasilidad para magplano ng pag-atake laban sa mga sundalong Israeli at sa Estado ng Israel. Narito ang CP. Ang hukbong sandatahan ng Israel ay magpapatuloy na matatag na lalabanan ang mga banta laban sa mga sibilyan at sundalo ng Israel. Ayon sa ulat, bago ang pag-ataking ito, inutusan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu noong Abril 25 ang IDF na magsagawa ng malakas na pag-atake sa mga pasilidad ng Hezbollah. Nilinaw ng opisina ni Netanyahu na ang desisyon ay ginawa matapos labagin ng grupong Hezbollah ang tigil putukan. Ibig sabihin, sinabi ng Israel nagsasagawa sila ng ganting atake. Noong Abril 24, inihayag ni Pangulong Donald Trump ng US na palalawigin pa ng 3 linggo ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Pagkatapos, ayon sa kanya, ng napakagandang negosasyon sa pagitan ng mga embahador ng Israel at Lebanon sa Washington. Sinabi pa niya na may magandang pagkakataon para sa kapayapaan, ngunit kailangang isaalang-alang ng dalawang panig ang Hezbollah na hindi sumusunod sa pamahalaan ng Lebanon. Nagbabala si Trump na sisirain ng grupo ang tigil putukan kaya mapipilitan ng Israel na ipagtanggol ang sarili tulad ng ginawa nila ngayon. Kapansin-pansin, kinabukasan matapos ang pahayag ni Donald Trump, tinawag ng Hezbollah na walang saysay ang napagkasunduang tigil putukan. Ayon sa autoridad ng Lebanon, may 2 nasawi sa pag-atake ng Israel at napabagsak ng Hezbollah ang isang Israeli drone. Gusto ko ring banggitin na dati na nagkasundo ang magkabilang panig sa isang 10 araw na tigil putukan na nagsimula noong ika-17 ng Abril. Sinabi ng Hezbollah noon na ang kanilang aksyon ay depende sa takbo ng mga pangyayari. Ayon sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, maaring habaan ang tigil putukan kung magtatagumpay ang negosasyon. At kung mapapatunayan ng mga autoridad ng Lebanon na kaya nilang kontrolin ang sitwasyon sa kanilang teritoryo sa pamamagitan ng konkretong hakbang para pigilan ang mga pag-atake ng Hezbollah at iba pang armadong grupo laban sa Israel. Paalala, nagsimula ang Israel ng limitadong operasyong panlupa laban sa Hezbollah noong kalagitnaan ng Marso sa gitna ng bigmaan kontra Iran, na kasali rin ang Estados Unidos.
Nang magsimula ang usapan ng Washington at Tehran ukol sa tigil putukan, hiningi ng Iran na isama rito ang pagtigil ng labanan sa Lebanon. Pagkatapos nito, hiniling ni Trump kay Netanyahu na bawasan ang bilang ng mga pag-atake sa Lebanon at noong ika-9 ng Abril iniutos ng punong ministro ng Israel na simulan ang negosasyon sa mga autoridad ng Lebanon tungkol sa pagdidisarma ng Hezbollah at karagdagang normalisasyon ng relasyon. Sa mga kaganapan sa gitnang silangan, may lumabas na sensasyonal na balita. Iniulat ng Axios na nagpadala ang Israel ng sistemang panlaban sa himpapawid na Iron Dome sa United Arab Emirates kasama ang mga sundalo ng IDF para gamitin ito noong simula pa lang ng digmaan laban sa Iran. Ibig sabihin nito, ang ugnayang militar, depensa at intelihensya sa pagitan ng Israel at United Arab Emirates sa panahon ng digmaan ay umaabot na sa isang ganap na bagong antas. Ngayon lang nalaman ng publiko na nga-deploy ang Iron Dome sa digmaan, bagay na hindi pa nababalita noon. Dito dapat tandaan na ang United Arab Emirates ang mas madalas na inaatake ng Iran kaysa sa alinmang ibang bansa sa riyon. At ayon sa datos ng Ministry of Defense ng Emirates, humigit kumulang 550 ballistic at cruise missiles at mahigit 2,200 drones ang pinakawalan ng Iran sa teritoryo ng bansa. Karamihan sa mga missile at drone ang na-intercept pero may ilan pa rin tumama sa mga target na militar at sibilyan. Ang laki ng pag-atake na naranasan ng United Arab Emirates ay nagtulak sa bansa na humingi ng tulong sa mga kaalyado nito, kabilang na ang Israel. At ayon sa mga ulat mula sa mga opisyal ng Israel, inutusan ni punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu matapos ang isang pag-uusap sa telepono kay Pangulong Mohammed bin Zayed ng United Arab Emirates, ang hukbong sandatahan ng Israel na magpadala ng isang Iron Dome battery na may mga interceptor at ilang dosenang operator ng IDF. Ito ang unang pagkakataon na nagpadala ang Israel ng baterya ng sistemang Iron Dome sa ibang bansa at ang United Arab Emirates ang naging unang bansa sa labas ng Estados Unidos at Israel na gumamit ng sistemang ito. Sa huli ngayon ay mahigpit nang nagkokoordina ang dalawang bansa sa kanilang mga aksyon, kapwa sa militar at politikal na aspeto simula pa noong unang mga araw ng digmaan. At ngayon, ang hukbong himpapawid ng Israel ay nagsagawa rin ng maraming pag-atake sa mga short-range na missile na nakalagay sa timog ng Iran bago pa man nila matamaan ang United Arab Emirates at iba pang mga bansa sa Persian Gulf. At dito pumapasok ang pinakamahalagang dilema dahil ang paglalagay ng mga tropang Israeli sa teritoryo ng United Arab Emirates ay naging isang sensitibong isyung politikal sa mga bansa sa Persian Gulf. Parang tinanggap ng mga Arabo ang tulong ng mga Hudyo. Naiisip mo ba yon? Gayunpaman, ayon sa mga opisyal ng Emirati, binago ng digmaan laban sa Iran ang pananaw ng maraming tao sa United Arab Emirates. Noong 2020 pa lumagda ng kasunduang pangkapayapaan ng Israel at ang United Arab Emirates. Kahit noon, nagkaroon pa rin ng hindi pagkakaunawaan sa mga issue gaya ng Gaza Strip, kapuwa sa panig ng Israel at ng United Arab Emirates. Ayon sa mga opisyal, ang kanilang ugnayan ay nasa pinakamataas na antas sa kasaysayan ngayon. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.